Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Nasasabik na tayong makita muli ang mga pabalagbag na mga atake ni Meow Meow. Nitong mga nakaraang buwan, mayroon palang tournament sa China na kung tawagin ay Belt and Road International Women Chess Championship na sinalihan din naman ng mga taga-ibang bansa. Pero itong napili kong unang i-analyze natin, ang kalaro niya ay ang kanyang kababayang woman grandmaster Xiao Yiyi. Okay, mabigat ang laban nito. Marami pa tayong i-analyze, no, pero ito lang po inuna natin. Sa ibang mga videos i-analyze natin. At long game po ang tournament na ito. E4 ang tinira ni Xiao, E5 si Meow Meow, Knight F3, Knight C6, at ito yung tinatawag na 4 Knights game or sa ibang katawagan ay 4 Knights Tango. Nag-Knight D4, castling. Ayan. Dito mga kamatsas, bakit kaya hindi naman kinapture ang libreng pawn sa E5? Kasi magku-Queen E7 lang yan. Simpleng-simple, pag umalis ang knight, may bawi ang black, knight takes e4. Mababawi yung isang pawn na sinacrifice. At halimbawa, kung magpumilit man ang puti dito na depensahan yan, kakapture naman ang knight. So may threat pa sa c7, magdi d6 lang. Ayun. At dito, pag alis ng knight, may hataw ng knight takes e4 o kaya queen takes e4. Bawi ang pawn. Okay? Kaya dito sa theory, hindi na pinag-iinteresang capturing yan, nagka-castling na lang para develop. At kumapture na, takes, c6, knight c3, and d6 para depensahan, d4, ayan, paluwag kagad. Nagparamdam kagad ang puti ng mga break-break since ang Black King ay nasa sentro pa, medyo mabagal pa, no? Queen C7, ayun, para suportahan ang pawn E5. Dito naman mga kamatsas, kung kakapturin kasi ang pawn D4, magku-queen takes D4. At baka mauna ang puti, may break E5 at malagay sa alanganin ng Black King na nasa gitna. Kaya dito, para mapanatiling halos okay lang at hindi maatake ang Black, Queen C7 lang to maintain the E5. At nag-H3 para mapigilan naman ang mga annoying pin, Bishop G4, at nag-Bishop E7, A4 para walang B5 na panggulo, at nag-castling, B3. Ayun, ang idea ng B3 ay dalawa po ang pwedeng landingan ng Bishop. Pwedeng sa B2 o kaya sa A3. So yan ang mga possible landing niyan para alin man ang gusto dito ng puti na i-pressure. So at nag-Rook E8, Rook E1, Bishop D7, simple lang naman si Meow Meow, develop, Rook AD8, A5, ayun, at dito pa lang po nawala sa libro. Dahil ayon pa sa nai-record dito sa Lichess Opening Database, ang ginawa ni Andreikin ay Queen D3. Ayun. Laro pala ni Andreikin to kontra kay Hector noong 2018, nanalo puti. Okay? Pero dito sa new move ni Xiao na A5, tignan natin, nag-Bishop C8. Ayan, bakit binalik dyan? Para magkaroon man ng capture sa gitna, at least yung tore ready na sa D-file. At nag-Queen D3, Bishop F8, binaba yung mga bishop. Makunat yata si Meow Meow ngayon ha. Nag-A6, mas atakador pa yung kalaban niya eh. Nag-B5. Yun nga lang, itong A6 po, no, ang purpose kasi ng sacrifice na yan, pag kinapture, hindi naman sasabayan ng capture yan. Definitely, kasi may bishop. Pero, yung A6 na yan, considered na weak. Kasi double pawn eh. Pangit yung pawn structure na yan. Then later on, magsasuffer ang black dyan. Okay? Kaya dito, mas maganda yung ginawa ni Meow Meow na B5. At itong A6, naku, baka bumagsak yan. Overextended. Nag-B4 naman dito para hindi na makatiming ng B4 attack dito ang black. Queen B6, ayun na nga. Pinag-interesan na ni Meow Meow na pabagsakin ang A6. At nag-D5, kinapture, capture, takes, and nag-Knight D5. Ang ganda rin ng decision na ginawa dito ni WGM Xiao. Kasi po kung hindi magda-Knight D5 dito, may chance na mag-break ang black ng malakas, magdi-D5. At makakapagbigay ng napakagandang kaluwagan sa sentro, no? Habang mau-open ang position, tandaan nyo po, bishop pair ang nasa black. Habang nauopen, mas lalong magiging makapangyarihan ang mga diagonals ng bishop pair.
Kaya hanggat maaari ginawa knight d5 para mapanatiling barado ang isa sa mga bishop ni Meow Meow. Capture at nag queen b6, yun nga lang. Knight g5, threat, cover, and rook a5. Diyan ako nalakasan sa rook a5 na yan. Na parang simpleng nakuha yung pawn niya sa a6 pero pag rook a5, ang plano dodoble. Papaalisin ang bishop then may diretsong hataw. Rook takes a7 o kaya ang pababagsakin ay ang pawn sa b5. Ang galing ng ginawa ditong treatment din ni Xiao, no? At nag-bishop g7, napilitang mag-bishop c1 dito. Ayan, tanong bakit? Bakit hindi tinira yung rook a1 na battery para diretsong atake kagad sa bishop? Meron kasing e4. May mga bala pa rin si Meow Meow na baon-baon eh. Knight takes e4, capture. So may capture sa bishop, may queen d4 na pamuwersang queen to queen. Siyempre, pamuwersa na yan. Takes. So yung bishop, naka-atake pa rin sa torre. Depensado ang pawn sa a7. So, ang binigay po sa continuation ay c3, tapos rook takes e4, c takes bishop, rook takes d4, and rook takes a7, tapos dito rook e8. Ayan, para mabilis na makapenetrate kagad sa second rank as much as possible at hindi mo na kinapture yung weak pawn d5 kasi anytime naman yan kakapturein. Ganun din sa b4 pawn. Okay, yun ang mga binibiling tira diyan eh. Sabay ganun lang oh. Malupites no. So slightly better for black pero bright ang future ng black dito. Ayan, balik tayo mga kamatyas dito sa after bishop g7, nag-bishop c1 si Xiao at nag-h6. Ayun, medyo parang hindi sumasang-ayon ng evaluation bar. Dapat daw po ay bishop to c8. Yun nga lang, parang tipong ibabalik yung pawn sa b5 eh. Parang ayaw ni Meow Meow eh. Halimbawa kung mag-rook takes b5, mag-queen c7. Ganun na lang. So at least bishop pair pa rin, no? May tempo threat and may bishop f5. So balik rook a5, then e4, mga ganun-ganun, no? etc. Magulo pa rin tong linya na to, no? O, balik tayo. Pero after bishop c1, ginawa ni Meow Meow nag-h6 at nag-bishop e3, queen b7 ilag, knight e4, queen c8. Bakit nag-queen c8? Rook a1, nako po. Dik ang position ngayon ni Meow Meow. Bishop b7, rook takes a7, and nag-f5. Ayan, hoping na makagulo-gulo. At ayun, yun nga lang, napaka-accurate naman ng tirada ni Xiao. Malakas ang kalaban niya, mga kamatyas. Queen takes b5, binayaan lang ang knight na nakahang. Bitin ang bishop ni Meow Meow. Aray nako. Ayan, at dito nag-rook e7, tiyaga muna, tiyaga blues. Knight d2, takbo. O, bakit umangat ang evaluation bar? Hindi lang napalo up pa ng maganda, bishop b6 pala. O ngayon, mag-rook d7, rook takes. Ay, naku. Kapag kinapture ng torre, may knight takes d6 double eh. O, capturing natin ng reyna, may rook a7 naman. Sa evaluation or sa binigay ng computer, capture na daw, then takes bishop e3. So lumalabas po dito, kapalit ng queen ay dalawang torre, yun nga lang ay may pass pawn kasing posibilidad na malakas, kaya winning for white. Grabe pala, no? So after rook e7, hindi nakita bishop b6, nag knight d2 at nag e4, tiniret ang torre, nag rook a2 ilag, g5, ayan. At mag f4, si Meow Meow naman ang nanggugulo, nag bishop b6, rook d7, and nag knight to b3. Ano idea ng knight b3? Baka magda knight a5. Ayun, at natumbukan ni Meow Meow ang good move, queen c3. Ayan na. So may threatening mga check dyan. Nako. Nag knight a5, yun lang. Yun lang, nasobrahan sa sugod ang kalaban, nakipagsabayan kay Meow Meow. Blunderatious na maituturing ang knight a5. Kasi dapat daw ang tira queen f1 eh. Immediately na pala yan, no? Para walang queen e1 check. O ngayon, ano ang inihatol after knight a5? Ano sa palagay nyo po ang brilliant move na binitawan ni Meow Meow? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. E3, brilliant.
mga kamatsas. Ang tindi ng tira na yan. Bishop takes e3, rook takes e3, at dito nag-knight takes b7. Ayan, himay-mayin muna natin to, no? Himay-mayin natin ang mga tinik-tinik. Ano mangyayari kung makipagsabayan ng capture-capture? May queen takes e3 check, at saan natin ilalagay? Pag dito naman alanganin, may bishop e5 check. So, only move ay king f1 and magku-queen c1 check. Kala ko nga kakapturin lang yung tore. At pag dito kasi sumilip, may silip ng tore. Nako, diligading. Pag nag-king f2, may bishop d4 check. Nako po, wala rin pala. Dudungaw at dudungaw din pala. Pag dito, matchas. O, king e2, ganun din pala. Madudungawan din pala ng tore. Di mapigilan. Check. Dito and matchas. Ganda. Akala ko lang talaga kakapturin yung tore kanina. Yung pala, may ideal mating pattern na pala yun. Pag nakipagsabayan ng capture. O, ayan mga kamatsas. What if mag-queen takes rook naman? O, ito naman ang laman. May queen e1 check, king h2, bishop e5 check. E1 kasi ang king side, e1 eh. Pag nag-g3, queen takes f2, checking h1, mathematician sa ilalim. Okay? Kaya sa dinami-dami ng mga gulo-gulo, ang napili ni Xiao ay knight takes bishop na lamang. Sigurado, ang tagal inisip to. Wala tayong recorded time eh. Pero ito po yung long game. Sigurado, pinag-isipan ni Xiao na ito na yan na lang ang pag-asa niya kahit papaano. So, nag-rook e1 check at nag-king h2. Ay, grabe mga kamatsas. Puzzle number 2 tayo. Seatbelt, seatbelt. Ano kaya ginawa dito ni Meow Meow? Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Pambihirski naman. Pambihirski namang sacrifice yan. Oh. Hanip yan tira na yan. Obligado kainin. Di ba? Queen e1 check. Oh, king h2, bishop e5 check. G3, queen takes f2 check. Sunod-sunod na pala yun. Queen f3 check. Check. Sunod-sunod na pala. Ayun. After queen f3 check, hindi na kasi maka king h2 kasi kakapturin lang po yan. Oh, with tempo. Dire-diretso matchas eh. Ngayon, kaya nag king g1, bishop d4, nag-resign na rin. Bakit? Only move to play king h2. So, merong queen f2 check and diretso matchakaw. Matchas. Ganda ng laban, ano? Natutuwa talaga ako sa mga birada ni Meow Meow. Yung magugulat ka, may mga ganun pala eh. Si Tal lang kasi nakikita kong maglaro ng ganon. Ayan, yung mangilan-ngilan. Sila Dubob, sila Van Forest Jordan. Yan na yung mga sa panahon natin ngayon, ano? Pero iba pa rin talaga yung karakas ni Tal. No, iba pa rin talaga yung nahahawig yung diskarte ni Meow Meow kay Tal eh. Kaya natutuwa ako eh. Ayan mga kamatsas, kung kayo po ay natuwa dito sa game na ito, so express nyo po ang inyong mga nararamdaman at mga suggestion sa comment section below. Usap po tayo, wag lang tayo mag-aaway ha. Yung iba nag-aaway dyan. Ayan. At sana po natuto kayo, nag-enjoy na entertain, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, click nyo lang ang subscribe button. And don't forget the notification bell all. Click nyo na lang din para lahat ng ating mga ina-upload ay mag-notify sa inyo. At ganun din po sa ating Facebook page, Kamatsas. Araw-araw tayong nag-upload doon. Mag-follow na rin kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang Meow Meow Games.